Bumuhos ang luha ng pasasalamat at kaligayahan sa tanggapan ng Korte Suprema ngayong araw nang ianunsyo ang listahan ng mga pumasa sa 2023 bar exams. Ang mga tears of joy sa likod ng tagumpay bilang ngayoy ganap ng mga abogado. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Congratulations! You made it! Hindi mapigilan ni Ryan na mapaluhod at umiyak sa saya sa tanggapan ng Korte Suprema sa Manila City kaninang hapon nang malamang kasama siya sa mga pumasa sa 2023 bar exams. Ang kanyang pagpasa bilang ganap na abogado, alay raw niya sa kanyang mga magulang na overseas Filipino workers na ginapang ang kanyang pag-aaral sa Philippine Law School. This is from my loved ones and this is from my kuya. Pumunta pa siya nung Japan. Sabi ko, bilan mo ako ng something that for students. Ito naman is, minanifest ko po. Actually, ang goal ko mag-top. Pero whatever Lord gave me, I'm so much grateful for that. Attorney Rodinel Nagagpilaya! Si Roginel naman, napayakap na lang sa kanyang tatay nang marinig na siya ay pumasa. Abot langit ang pasasalamat ng Reyes family sa Maykapal, lalo't katuparan ito ng pangarap, hindi lang ni Roginel, kundi ng kanilang buong pamilya. This is a childhood dream. I think 10 years ago, I somehow manifested na be a lawyer and a CPA after 10 years. And Si Sarah naman, na dating kasintahan ni Roginel, halatang kinikilig-kilig pa. Bagamat hindi na sila magkasintahan, masaya sila para sa isa't isa na sabay nangarap, nag-aral at ngayon ay pumasa bilang ganap ng mga abogado. I think ito yung culmination ng paghihirap namin. So it's really worth the wait. Sabi nga nila, whatever is worth having is worth the wait. So yan. Ilan lang sina Ryan at ang dating magkasintahan na sina Sarah at Roginel sa mahigit 3,000 mga pinalad na makapasa sa mahigit 10,000 kumuha ng 2023 bar exams. Yes, you have passed these 2023 bar examinations, but this is only the beginning of your professional life and you are going to be expected to be full adherence to the rule of law. Nagmula sa University of Santo Tomas ang top-notcher na kinilalang si Efraim Pornicun Culabi na may rating na 89.26%. Sinundan siya ng top 2 na si Mark Jose Padua Vivet mula sa Ateneo University at ng pumangatlo na si Frances Camille Altonaga Francisco ng San Beda University. Sa mahigit 10,000 kandidato na kumuha ng 3 araw na exams noong Setyembre, mahigit 36% lang ang nakapasa. Mas mababa ito kumpara sa 43.47% ng passing rate noong nakaraang taon. Pero ayon sa Korte Suprema, yung 36.77 is just enough. It's reasonable. And objectively, it's a good number. And pati yung top 20 is representative of law schools, no? It's varied. Kita niyo naman, iba-ibang law school. On top of the NCR or aside from the usual NCR good schools, meron from the provinces. Sa isang social media post, binati naman ni PBBM ang mga bagong abogado. Hinimok niya rin ang mga itong magtaguyod ng integridad at tiyakin na ang bawat Pilipino ay may benepisyo sa isang patas na sistema ng hustisya. Sa December 22 na sila lahat pipirma at manunumpa bilang mga ganap na abogado sa Roll of Attorneys ng Korte Suprema sa SMX Convention Center sa Pasay City. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.